Hanggang sa darating na Miyerkules lang ang sesyon ng Senado bago ito mag-adjourn sine die. Ngayong arestado na si Senador Jingo Estrada sa kasong plunder na walang piyansa, masasabing mas naging posible ang isinusulong na pagbabago sa liderato ng Senado. Ngayong nagtatago si Senador Bato de la Rosa, 22 na lamang po ang naiiwang mga senador at sa ngayon tabla ang bilang ng majority at minority senators sa bilang na 11-11. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, sa sitwasyong tabla ang bilang, Senate President pa rin si Alan Peter Cayetano pero, anya, mahirap na umusad ang isinusulong ng majority senators gaya halimbawa ng pag-amyenda sa rules ng Senado at maging ang trabaho ng Senate committees. Inihalin tulad ni Drilon ang sitwasyon ni Cayetano sa haring walang kaharian. King of the kingdom. He has no control over the Senate. There's only 11 votes. So, Alan Cayetano cannot pass any measure because he will not have the support of the majority. Kamakailan, inanunsyo ni Cayetano na magsisimula na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control controversy sa Huwebes. Pero wala pang impormasyon kung matutuloy ito. Yung reorganization of committees, hindi mo magdalaw kasi walang majority. Kung nais ng minorya na makuha ang liderato, kailangan pa rin nila ng karagdagang 2 senador. Sabi ni Senador Raffy Tulfo, meron naman umanong posibleng lumipat. Kung pagmamasdan nyo yung demeanor ng mga senador na sa majority at that time yung mangyari kaguluhan, merong ilan doon na hindi happy. Yung mga kilos nila, yung demeanor nila, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyari. Opo. Yun yung 2 maaaring lumipat. Inaasahang tatalakayin muli sa plenaryo ang pag-amyenda sa Senate rules para payagan ang mga senador na makadalo sa sesyon online. Desidido naman ang minorya na harangin ito sa paniwalang para ito sa benepisyo ng mga senador na nagtatago o kaya ay makukulong. Meron silang binabalak, alam naman namin siguro ang move na gagawin namin para hindi kami ma-checkmate. Opo. Nabanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala naman daw tyranny of the majority. Meron daw tyranny Raffy. Tira ko, sila ang may tira kasi gusto nilang babaguhin yung rules na wala sa tama. Maliwanag naman na sa rules na bago mangyari yung pag-amenda at para ma-accommodate lang online bumoto ang mga absent na senador, merong kailangang dinadaanan na kung tawagin natin due process, which is kailan pagdidebatihan mo na yun sa floor. Saka isa pa, nung Monday kasi nung kumaalala nyo, nag-motion na si Marcoleta na magkakaroon ng change of rules. Opo. Diba? And then, at that time, presiding officer si Loren. Ang ginawa ni Loren, inirefer yun sa, which is tama lang, sa Committee on Rules. Hindi pa nag-convene yung Committee on Rules. So wala pang Committee on Rules. Exactly, hindi pa nakukumbin, hindi pa nabubuo. So dapat ang ginawa ni Marcoleta nung araw na yon, dapat winido niya muna yung kanyang motion at nag-motion siya ng panibago. So in that way, meron namang Rule 51 na kahit na hindi pa nag-convene yung Committee on Rules, exception yon. Pero dapat mag-antay siya another day para pagdebatehan muna yung kanyang bagong motion. Okay. So the following day, saka pa lamang pwede magkaroon ng dividing the house para magkaroon ng botohan. So ang nangyari, ayaw nyo na kaming pagsasalitain pa, gusto talaga ng i-railroad, kaya nag-walkout kami. Pero mamaya ba mauulit yan o mas bukas na kayo sa debate? Yun dapat talaga, Igan, ang tamang proseso. Kapag halimbawa, nag-motion ulit siya na para payagan na magkaroon ng botohan online, gagamitin yung Rule 51, pwede naman yon. Kaya lang dapat doon naman sa patakaran, sa rule, mag-antay siya ng another day kasi dapat pagdebatehan namin the whole day today. Kung sakali yun ang tatahakin niyang landas, we have to debate on it. Kaso, pag halimbawa, hindi na naman nila susundin yung patakaran na yan, mag-uukot ulit kami. Pero mukhang may kakampi kayo kay Pangulong Bongbong Marcos na ayaw din sa remote voting. At ito'y para lang sa interest daw ni Senator Bato de la Rosa. Tama nga naman. Hindi lamang si Presidente ang nagsalita niyan, kundi ang taong bayan nagsalita rin. Maraming mga tao talagang ayaw ng gano'n. Yung railroading ginagawa nila, pinagpipilitan nila yung mali. Yung mali, yung baluktot, gusto nilang ituwid. Dapat yung baluktot,
stay baloktot. Huwag nilang palabasin na tama. Okay. Senator Tulfo, sino po yung dalawa sa majority na lilipat sa inyo? Ito ang masasabi ko, Igan. Kung pagmamasdan nyo yung demeanor ng mga senador na sa majority at that time yung mangyari kaguluhan, merong ilan doon na hindi happy. Yung mga kilos nila, yung demeanor nila, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyari. Opo. Yun yung dalawa maaaring lumipat. Sino po yun? I don't know. So dalawa po. Okay. Pero buo ang suporta ng minorya na gawing Senate President si Senator Sherwin Gatchalian, Senador. Yun ang napag-usapan. Yun ang pag-uusapan ng minorya na isang boses lang naman kami kung sino Opo. yung napag-agrihan namin na maging Senate President. Yun yung talaga. Right now, talagang si Win Gatchalian ang gusto ng lahat na Okay. maging SP. So, masasabi natin na itong posisyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hindi man ngayon, talaga pong aalisin ng Senado sa kanya. Of course, manipis eh. Di ba? Ngayon, si Bato hindi na pumapasok. Merong isa na arresto, although nakapag-bail. I don't know, ano pa yung mga susunod na mangyari. Sobrang nipis nila. So there's that big possibility na mapapalitan siya sooner or Opo. later. Okay. So, apektado ba nito itong impeachment trial at ngayong araw yung last day ni Vice President Sara Duterte para sagutin yung summons ng impeachment court? Yeah, she has until 7 p.m. It's either by email or pupuntang representative niya para mag-file sa Opo. Senado o doon ready naman Senate for that. Kung maapektuhan yung impeachment, mag-submit lang naman yung kampo niya para sagutin yung summons. Then, ang inaano lang namin, ang ina-expect lang namin na sana huwag silang gagawa ulit ng panibagong maniobra. Kung gagawa sila ulit ng illegal na maniobra, ready naman kami. Okay. Pero ang Senado, pabor kayo ituloy ang investigasyon sa flood control projects? Yeah, tuloy. Okay. Ito nga lang, Igan, Oo. nakakatawa, di ba si Pia ang designated na committee chair ng Blue Ribbon. Nagtataka ako, bakit humingi itong si Marcoleta Oo. ng subcommittee? Why? Wala ba siyang tiwala kay Pia? Oo. Sa tingin niyo ba, hindi able and capable si Pia? Ibig sabihin, mas magaling siya kay Pia? Ano Aha. yun? Sila ba nag-aaway na ngayon doon? Sa loob? Okay. Kasi kung ako si Pia, ma-offend ako eh. Oo. In the first place, nung nagkakaroon pa lamang ng pag-uusap kung kanino mapupunta yung mga committee at naibigay kay Pia, tapos ngayon gusto mag-subcommittee kasi sa tingin mo, hindi kaya ni Pia, insulto kay Pia yon. Okay. O huli na lang, sino si Kilay tsaka si Taray? Ang galing mo, Igan, mas marami ka alam kaysa akin ah. Ikaw na lang bahala. Kukumpirma ko lang sa'yo. Meron Okay. nga talagang ganun, pero ayoko na muna magsalita. Okay. Pertaining to that. Hinimok ni Senate President Alan Peter Cayetano ngayong Lunes ang 11 miyembro ng minority bloc na ipagtanggol ang kalayaan ng Senado at huwag hayaang maimpluwensyahan ng politika ang direksyon ng institusyon. Ipinayag ito ni Cayetano matapos maglabas sa Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada, isang miyembro ng majority bloc dahil sa mga kasong plunder at graft kaugnay na umano'y pagkakasangkot niya sa flood control scam. Bago siya voluntaryong sumuko sa Camp Crame, ibinunyag ni Estrada sa isang press conference kanina na ginamit umano ang mga kaso laban sa kanya upang pilitin siyang umalis sa majority bloc at lumipat sa minority, isang alok na kanyang tinanggihan. Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Cayetano na mga kapwa-senador na tanging sa Senado lamang dapat ang usapin ng liderato nito at dapat managot lang ang institusyon sa Diyos at sa tao. Nanawagan si Cayetano sa minority bloc na makiisa sa Senado sa pagtatanggol ng kalayaan nito. Hayaan anyang manahimik ang Senado ng sama-sama upang mapatanong ang bayan kung bakit mas pinili ng isang kapantay na sangay ng pamahalaan na manahimik kaysa makapaglingkod. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Robert? Yes. Oo, yung pagtungo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Campo Crame kanina para samahan si Senator Jinggoy Estrada, ito ba'y bahagi pa rin ng kanyang panawagan sa minority bloc na ipagtanggol nga ang kalayaan ng Senado?
posible na ang nire-refer kasi ng Senate President sa kanyang statement na ipinost sa social media, particularly sa Facebook, ay yung nangyaring pag-aresto kanina kay Senator Jinggoy Estrada sa 6th floor ng Senado. Doon sa video kasi ng ipinakita ay nagtatalo. Nagtatalo si Senator Alan Peter Cayetano at si DILG Secretary John Vic Remulla, kung saan gusto ng DILG at ang CIDG na arestuhin ang senador, lalo't voluntaryo naman ito sumusuko, pero si Senator o si SP Cayetano maririnig na ang sinasabi niya ay sa labas na lamang dahil hindi pa nangyari na nagkaroon ng pag-aresto dito sa Senado. Pero nakalaunan ay naging maayos naman ang lahat, binasahan pa rin siya ng kanyang Miranda rights at pagkatapos hindi naman siya pinusasan at pinagbigyan naman na makapagsalita at magbigay ng statement sa media, bagamat hindi na nag-entertain ng kanyang sagot at pagkatapos ay idiniretso na siya sa Campo Crame. Choice ng Senate President na sumama kay Senator Jinggoy Estrada at kung hindi yung iba pang majority senators kay Senator Amy Marcos, Senator Marcoleta, nakita rin namin sila kanina na bumaba doon sa ground kung saan nga ay nung naipatupad na yung arrest matapos yung kanyang pahayag at idiniretso na dyan sa Campo Crame, Marlene. Kaya rin namin mula nung 3 weeks ago, at actually 4th week na to, sinasabi namin, ano ba to? Tumatagal yung parang nakikipagpatintero tayo sa floor, sa sesyon, sa mga issue na parang pangunahin tungkol sa sarili lang namin. Balik na tayo sa talagang trabaho natin. Kami sa minority, araw-araw bumababa sa floor, dala lahat ng mga papeles namin para isulong yung mga nakabinbin at tumadami yun bawat linggo, mga nakabinbin na mga panukalang batas. Gusto rin namin kompletuhin yung mga investigasyon sa mga resolusyon, sa mga komite. Paano natin gagawin kung hindi binubuo yung mga komite at hindi umuusad yung committee system? In a few months, idedebate ulit namin yung isang mas transparent pa at accountable na budget. At yun na nga, nagsimula na rin yung impeachment trial. So, ang dami naming kailangan gawing trabaho, lalo na't nagpapatuloy yung gera sa Middle East at itong oil crisis. Diba? Dapat bumalik na kami doon, tumutok doon at mag-produce ng trabaho kaugnay niyan para sa ating mga kababayan. Opo. Ang challenge po sa inyo ng leadership ngayon ng Senado, Sen. Risa, gaya na pag-usapan namin kanina, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, tapos na dapat yung 12-11, 11-13, dapat GDP na, yung mga issue sa eskwelahan, yung tumataas na kaso ng issue, na daw dapat ang focus ninyo. Okay naman daw ang minority, sabi partner rin na mag-object, manita, pero base lang daw dapat sa katotohanan. Your response to this, Senator? Yun at yun din ang tinatayuan namin. Yung katotohanan tungkol sa mga nangyayari nitong nakaraang mga linggo, lalo na yung kailangan pang imbestigahan ngayon na yung di umanong barilan sa Senado 2 weeks ago. Kung usapin ng edukasyon, usapin ng ekonomiya natin, yun na nga yung pinipilit naming isulong sa mga Senate Committees on Education at yung pagtutok namin. Halimbawa, dun sa Senate Committee, Protect Committee, yung special committee na nakaapat na napagdinig sa ilalim ni Senator Sherwin na hinihiling talaga sa executive magbuo ng isang integrated na tugon ng gobyerno dito sa epekto ng oil crisis at Middle East war, lalo na sa mga pinaka-vulnerableng sektor tulad ng mga tupers at public transport at operators at transport co-ops dyan, yung ating mga magsasakat, mangingisda at yung ating mga overseas Filipino workers. Kaya nga po may pending pa rin akong supplemental budget na 52.8 billion pesos para sa kanila. So isa yon sa maraming hindi makausad precisely because kailangan pang linawin ano ba ang mga totoong nangyari. Tapos eto, simpleng proposal lang para amyendahan ang rule. Gagawin pa nung isang linggo sa isang paraan na lumalabag sa mismong mga rules. So yan ay higit sa lahat frustration namin sa minority at gusto naming ibalik sa tama yung paraan at yung volume ng trabaho namin sa Senado. Sen, sabi po kapag nag-walk out, pwede naman daw palang ipa-aresto? Ha?
Yan ay nasa rules ng Senate na kapag walang quorum sa floor ay pwedeng i-compel or pilitin sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms na yung warm bodies ng naming mga senador ay gawing present sa floor na iyon. Pero I'm very proud sa minority na dahil dinebate namin ng puspusan hanggang Martes ng gabi na okay, mag-aamyenda ng rule pero dapat ayon din sa rules of the Senate. Dahil nakasaad doon mismo yung tamang mga paraan na pwedeng amyendahan ang rules namin. At bakit importante yon? Para anuman ang rules ng Senate at any time ay maisusulong niya na maging transparent and accountable kami sa ating mga kababayan. Ang paraan ng pagdesisyon namin sa mga issue na importante sa ating mga kababayan. Basta't hindi nila babaliin ang rules, kita nyo naman, araw-araw present kami. Oo, Si Minority Leader Senator Tito, tinatapos ang buong sesyon. Isa na rin akong mga kasama niya na hanggang mag-adjourn ang sesyon. In fact, nung pambihirang gabing iyon, nung nakaraang Miyerkules, 2 weeks ago, na nagkaroon ng di umanong barilan, 5 kaming tinapos ang sesyon hanggang mag-adjourn siya. 3 kaming minority at 2 silang majority na Opo. nandun hanggang mag-adjourn. Opo. Naku, Senri, partner, nung binanggit mo na yung tungkol doon sa pwedeng hulihin, pwedeng kasuhan, lumaki yung tenga ni Marites, yung kapitbahay ko na nakikinig sa atin. Baka daw meron tayong ma-experience na ito naman, nagkakaladkaran o nagkakaroon ng hilahan. Pwede bang mangyari yung ganong klase? Or ang Pag tanong ko nangyari lang, yung partner, ang tindi. kaya nga, ang ng Senado. tanong, yung minority ba magkakaroon ng ganong klaseng pasensya? Or pag-decency na sundin course. kung ano yung rules na dapat ipatupad? Of course po. Doon kami laging nakatayo. In fact, isa yon sa mga tungkulin ng minority sa alinmang legislative body na patuloy maging mapagbantay na ang mga rules ay laging sinusunod para walang tyranny of the majority na mayroong rule na babaliin o aamyendahan sa maling paraan dahil lang may tyranny of numbers. So yun ay laging tinitindigan ng minority. Oo. At nakita nyo naman, ang minority namin, gusto namin ng maayos. Kung merong mang paghain ng warrant sa sino mang sitting senator, tulad ng nakaraang mga panahon ni na dating senador, ngayon Representative Laila de Lima, dating senador Sonny Trillanes, the late dating Senate President Enrile, hinarap nila ng mapayapa at dignified at yung mga Senate leadership noon ay nagbigay daan din sa isang mapayapa at dignified na paraan. So, wala po sa menu namin yung mga hilahan or yung kakaladkad. No. Gusto po namin i-preserve and in fact ibalik ang dignidad ng Senado. Kasi partner Senri, di ba? Tama naman, nasa rules nila yun na pupwede. Correct. Pero tandaan natin, ang Senado nagde-decide dyan, collegial body. Paano ka magde-decide as a collegial body kung wala kang quorum? Yun Wala lang. nga yung minority mo. Paano, kung wala kang quorum, ibig sabihin hindi ka pwede magsesyon. Kung wala kang sesyon, paano mo ipag-uutos Yun. yung mga na pabalikan, puwersahin sila. Di ba? Ganun ang mangyayari doon pag nagkataon. Opo. And muli, paalala ko lang na yung mag-deny ng quorum sa isang sesyon ay extraordinary action dahil kapag talagang pinipilit ng isang majority through sheer tyranny of numbers ang paglabag sa isang rule sa mismong paraan ng pag-amyenda ng rule. Hindi po namin pwedeng palampasin iyon dahil yan, kung nangyari, kung naituloy nila nung nakaraang Martes, magseset ng mapanganib na president para sa ating Senado. Ayun. Parang ano rin, partner, hindi ko nakikita yung nakakatawa, o dapat bang matawa ako, o nakakatuwa, o nakakagulat laang, na kung kunyari buo na yung special, tama ba, special subcommittee,
Tapos, Ay, opo, oo, subcommittee. tapos imbestigahan nila, yun din mga involved doon sa gusto nilang imbestigahan. Hindi ba parang nakakahilo? At saka nagulat din kami, ewan ko kung napansin din ninyo, na buo yung subcommittee na hindi pa buo yung buong komite na Yun dapat lang, maglilikha oo. ng subcommittee. So, ito mga bagay, hindi ito mga maliliit na bagay dahil ang tamang proseso ay magbubunga ng mga tamang bunga. At kung may rules din lang naman ang isang kapulungan tulad ng Senado na sa kasaysayan natin ay tiningala, ay pinaniniwalaan, kailangan kami mismo ang unang tutupad sa rules namin at hindi lalabag. Kami ang unang mag-o-observe sa tamang proseso. Kasi mahirap po makarating sa tamang lugar kung mali-maling daan ang dinaanan. Tama, tama.